Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Pixu, right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang tungkol na naman sa 4.5 series ng season natin kay Norman Mangusing, na kung saan ay tatalakayin natin ang paglilinaw sa mga lumalabas na mga dokumento o mga isinambulat ni Norman Mangusing sa kanyang mga sinasabing acquittal na siya sa kanyang kaso. At the same time, mga ka-plastic, itong nakikita nyo sa screen na ang nagtulak na magdemanda kay Attorney Ralph Calinisan ay walang iba kundi si Alex Pabella, na kanyang best friend na tinatawag siyang pare, mga ka-plastic. Gaya ng nakikita nyo sa chat na ito.
na may username na Alex, na ang sinabi niya dito ay idimanda mo yan pare. Pati ba naman sa pagchat-chat ay Bisayang-Bisaya talaga ang dati gan eh. At dahil doon mga kaplastik, dito nagormentado si Norman Mangusin. Yung kanyang YouTube channel niya na discover ko dito, YouTube video block government requests. Yon. Na block ang kanyang YouTube channel. At ito po yung mga letters from YouTube. Kala ko kasi hindi maapekto ang kanyang YouTube channel account. Pero ginawa ng gobyerno ay nag-request at nag-email sa YouTube team ang ahensya ng gobyerno, especially siguro dito yung CICC na pinagmamay-ari ni Yusek Aboy Paraiso, mga kaplastik. Kaya nagkaroon ng email notice si Norman Mangusin from YouTube na sinasabi dito ay YouTube video block government request. So some of their videos or some of their contents are blocked all over the world. Yan ang meaning nun. Maga partially viewed lang yung kanyang channel. Partially viewed. Bagamat nakikita lang siya dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa hindi na siya nakikita. Yun yung pataw sa kanya ni YouTube, mga kaplastik. At doon nagormentado itong si Kulaong. Ang sabi niya dito, hayop talaga si Kalinisan. At mayroon nag-react pa ng sad react, mga kaplastik. At mayroon pang nag-sulsol na nagngangalang Marilyn. Sobra daw. At sabay sinabihan ni Alex Pabella na idimanda mo yan pare. At yun, yung mga nakikita nyo na ngayon sa latest post niya, sa latest video niya, na kung saan ay nagsampa ng kasong Graft and Corrupt Practices Act, tsaka yung Administrative. Yung dalawang kasong isinampa niya kay Ralph Kalinisan, mga kaplastik. So magtungo naman tayo dito sa video na ito. Siyempre, salamat din sa mga ka-GC ko. Wala na po akong Facebook, so hindi na ako makakapag-communicate sa inyo. Advice ko lang, mag-iingat kayo lagi. Iwasan yung masangkot sa mga bagay na hindi maganda para hindi nyo nadanasin yung dinanas ko. Huwag kayong gagawa ng mali. Yun ba yung tinutukoy mo na inilabas ni Yulen Marcos? Ito po ba yun? Na mag-ingat sila? Yan ba yun? Yan na ngayon ay kumakalat na ngayon sa social media. Yan siguro yun na mag-ingat kayo. Yung mga ka-GC niya. So sabi nga dito ni Yulen E. Marcos si Casper daw ang naglaglag sa kanila. At sinend yung 12 emails na lulan na naglalaman ng mga ebidensya na panlaban sa inyo, sa grupo ninyo. Yan. Diba? Mukhang nasusunog na sila ni Casper, mga kaplastik. So magtungo tayo sa payo ni Alex Pabella kay Norman Mangusin, mga kaplastik. So panoorin natin.
mas madumi pa sa atin eh. Sa dami mo nabigyan ng tulong, mga tao na yung kahit pa sa 100, pa sa 1,000, sa dami mo nabigyan, pero kita mo ngayon kung ikaw ang nasa ilalim, lahat sila tumalikod. Himas ka ng para dyan, ako. Kaya ako lang, itong pagpang ko sa social media, katuwaan ko lang eh. Hindi ko talaga ito dapat gawin halap buhay kasi dami na inggit. Kaya payo ko sa iyo bilang kapatid, pinakauna mong gawin eh, siyempre magbalik loob ka sa Diyos. Pangalawain, mag-business ka na lang. Lahat ng kaso mo magbubura yan. Promise ko sa iyo, lahat yan mawawala. Huwag mo pansin niya mga tao na yan. Lahat naman nagkasala. Akala mo sila ay malilinis. Hindi alam ba? Malilinis. Akala mo talaga mga malilinis, no? At nag-reply pa yata itong isa. So hindi ko malaman kung sino ito. Si Alex yata to. Na sabi niya, kausap ko si attorney kahapon. Tila si Tulpo, talaga si Tulpo lang ang 1K ang parusa niyan. Isang buwan, Nicolaong. Tapos, ano ba yung nakasulat? 12K. 12K ang makagago din, Judge. Parang pinapalabas niya na dapat ang danyos ni Colaong ay 1,000 pesos bawat counts. Pero ang ginawa daw ay 12,000 daw. Hindi naman 12,000 yun, 10,000 pesos yun. Tapos 12 counts sa unjust vexation, kaya naging 120,000. Ano kaya, bakit nagkakaroon ng paketong si Alex Pabella, mga kaplastik? Nakikurious lang ako na bakit nakikialam tong si Alex Pabella sa problema ni Norman Mangusin. Ano ba ang beneficial o ano ba ang kanyang mga pakay? Bakit parang ang turing niya kay Norman Mangusin is tunay na magkapatid, parang ganun yung turingan, diba? Parang something yung siguro yung mga na-content ko na magpo-collab sila ni Norman dahil ang balak nga nila ay angkinin ng mga lupa ng mga tao o sa mga residente dyan sa probinsya ng Marinduque. Yun yung aking na-vision sa mga plano nila ni Norman. Kaya nga nila nililibot yung buong Marinduque that time, noong mga panahong malaya pa si Norman at wala pang iniisip na problema. Siguro nga, baka may mga sum of plans silang dalawa na nakaplan siya. I just wonder na napakagaling ni Pugenius na nakukuha niya yung mga ganitong klaseng conversation ni Norman Mangusin sa mga malalapit niyang kaibigan. Siguro nga baka meron siyang taga-timbre, 'di ba? O sino ba ang unang humawak ng cellphone nung nakulong si Norman Mangusin nung araw na 'yon? 'Di ba si Casper? Think about it. Si Casper lang ang taong nakapag-access sa mga gamit ni Norman noong mga panahong nakulong siya. At the same time, kung alam niya yung password ng cellphone ni Norman, ma-access niya lahat yan. At makakalkal at the same time, may screen record niya. So nangangahulugan, spy pala itong si Casper, no? Ang galing ni Casper, no? Pasimpleng kaibigan lang siya ni Norman pero deep inside, doble kara. Diba? Kaya nga no, sabi ni James Bond, semi-handsome San Jose, nagtataka talaga ako paano lumalabas tong mga chat. Diba? They just wonder about the conversation na nagsisirculate sa social media na paano nila nahahack o
na-access yung mga private message ni Kulaong. Sabi nga ni spekulasyon ni Rob Socrates, since under ang CICC, nabigyan siguro sila ng admin na access sa account ni Mangusin. Parang hindi yata. Parang ang layo. Sabi naman ni Gio, matik kasabot ng bida. Sabi ni Matt Hardy, pati nga sa loob ng hotel doon, Tugigaraw, may video si Food Genius. Paano siya nakapasok? Loob, hindi ba siya napansin ni FLM or your bantay niya? Reply ulit. Malapit na talaga ako maniwala na si Casper ang source eh. Diba? Si Casper lang ang may access. Kung mag-aanalisa ka ng mga pangyayari nung nakulong si Kulaong nung nakarang buwan, sino ang unang pinagkatiwalaan ni Norman Mangusin na hawakan ng kanyang cellphone that time? Kayo, tatanungin ko kayo mga ka-plastic. Sino ang unang-unang mong pagkakatiwalaan where it comes, halimbawa nakulong ka, o kanino mo ipapaubaya yung mga gamit mo, cellphone, wallet, mga kagamitan, sinturon, brief, yung kanyang Fred Perry na polo shirt. Kanino mo yun? Isa lang naman yung taong pinagkakatiwalaan niya sa buong buhay niya. Ang walang iba kundi si Casper. At hindi nyo ba nahalata mga ka-plastic? Ang tawag nila sa mga source ni Makagago at ni Food Genius ay friendly ghosts. Hindi nyo ba hindi nyo na-gets yung mga source nila na ang tawag nila doon ay friendly ghosts, yung source nila? Di ba? Nagkaroon na kayo ng niche kung sino yung friendly ghost na kumukuha ng impormasyon. Noon pa yan, napapansin ko na kasi nakikita ko na yung mga some of videos ni Norman Mangusin ng mga nakaraang live stream niya way back on September o to November live stream ni Norman. Mapapansin mo si Casper ay parang may pasimple siyang pinipicturan si Norman Mangusin. Tapos magugulat ka na lang may ipopost na si Food Genius na nandun sa naturang lugar si Norman. Diba? Tingin mo pa rin scripted yan? Sabi ni John Paul Palomado, nakulong na lahat-lahat, na press con pa, napahiya national TV, namulubi sirang-sira na ang tao ni Norman, scripted pa din para sa'yo. At ano ba sinabi ni Gio? More bash, more trending, more money. Baka yun ang pagkakaintindi ni John Paul. Baga hindi ito scripted mga ka-plastic. Nangyari na yun na dapat mangyari. Kaya kung mapapansin mo si Norman, araw-araw nang nai-stress sa buhay dahil sa kakaasikaso ng kanyang kaso. Hindi yan sabi nga ni Ann Walker, Casper is the key. Kaya nga pansinin mo, hindi gaanong pinagtitripan si Casper sa social media. Ang laging binabanatan nila, si Kulaong lamang. The rest, yung mga kasamahan niyang bodyguard na dati ex-convict. Pero kung mapapansin mo, si Casper para naabsuelto sa sitwasyon. At lalong dumadami pa ang followers niya sa account niya. Diba? Eto, panoorin naman natin ang kalagayan na naibenta na Ford E150 na karo ni Norman Mangusin sa ibang owner. Ito po yun. Mukhang malinis, dapat nalinisan ninyo. May nakabili na po, boss. Sino? Spontaneous, boss. Anong masasabi mo?
Sa'yo na ito, Puginius. Dahil mo pang FBI. Kahit saan magpupunta ay updated ka. Pumunta ka dito sa Cavite. Kunin mo na itong bar. Kung karo. Itong karo. Dito rin kami. Nandito yung karo mo. Mukhang malinis dapat. Tapos sabi sa caption, 80,000 pesos lang daw na benta. Ano yung palugi? Mas mahal pa. Mas mahal pa yung NMAX kaysa sa Ford E150. Parang hindi naman kapanipaniwalang 80,000 lang yan. Pucha, ang dugyot-dugyot na nga niyan eh. Amoy Yossi daw yan, sabi ni Warboga eh. Sabi ni Warboga, pagpasok mo dun sa loob ng karo, amoy nikotina. Tapos punong-puno ng basura. Baka dyan na nga rin na dumudurato si Norman eh. Kasi nga di ba nakikita mo sa mga live stream niya kung saan na lang dumadahak, kung saan na lang dumudura. Di ba? Yan o, grabe taas ng benta, 800k. Ay mali, 8k lang pala. Baga na-estimate ko talaga na 800,000 ang benta dyan. Yun lang yung baga sumakto dun sa mga hinala ng mga netizens. Akala ko ba ay bulletproof ang sasakyan ni Colaong. Walang ganyan na Ford E150 na bulletproof. No, sabi nga ni John Angelo Nono, ang baho siguro na ang baho talaga niyan kasi nga 'di ba nakwento ni Warboga yung isa sa mga scholar daw ni Norman na amoy nikotina nga ang loob. So magtungo na, set aside muna tayo sa content na yon. Magtungo muna tayo kay Abogada ng Bayan. Regarding doon sa nangyari mga kaplastik, na kung saan ay na-pressured tong si Abogada ng Bayan dahil marami mga bashers sa social media na para bagang kine-question ng kanyang kaalaman pagdating sa mga kaso ni Norman Mangusin na kung ang tanong dito is kung talagang perjury nga ba o hindi ang mga ginawa ni Norman Mangusin since yung mga lumalabas na dokumento ay hindi makatotohanan mga kaplastik. So ito yung sagot ni attorney ng Abogada ng Bayan. Attorney, bakit hindi mo sinagot kung may perjury nga ba o wala? Lately may mga ganitong comment sa page. Attorney, diretsuhin mo na, may perjury ba si Mangusin o wala? Baga, naiinip yung mga netizens eh. At the same time, yung mga vlogger na bumubrusko sa kanya na binabraso siya at the same time para bagang kine-question na rin yung pagiging attorney niya na baka daw pumapanig daw di umano itong si Abogada ng Bayan kay Norman. Kaya ito, ati, sagutin mo na kung guilty o hindi. Masyado na silang mainipin eh. Mas parunong pa sila sa attorney. Ito ang sagot. Simple lang ang sagot. We're not here to judge and may limitation at ethical rules sa mga abogado. Yun. Gaya nga na sinabi ko sa mga recent content ko, may mga sum of answers o trivia lang silang masasabi pero the rest hindi na nila pwedeng higitan pa ang mga pwede nilang sabihin sa social media. Diba? Yan ang sinabi ko sa recent content ko na hindi nila kailangan mag-adjust para sa mga netizens o sa mga vlogger na tumutulig sa kay Abogada ng Bayan na binabraso at kine-question ang kaalaman niya bilang abogado. Para sabihin ninyo na
Ano ba talaga? Guilty ba o hindi? Sabihin sa ilalim ng oath. Hindi sapat na sabihin na revoked ang lisensya para agad may perjury. Sa batas, kailangan munang mapatunayan ang lahat ng elemento ng perjury. Lalo na kung sinadyang pagsisinungalingan sa ilalim pa. Ma'am, hindi mo pa rin sinagot! Di ba? Hindi mo may paglabag siya sa perjury. Yun kasi ang tanong dito. Sa ombudsman, revoked. Si ma'am naman kasi, pa-safe ang sagot eh. Base sa paningin mo, may perjury ba doon? Yun ang tinatanong kasi ng tao. Hindi yung, kung yun ay ano, kung yun ay ganyan, kung ganito ang ginawa niya. Obviously naman, alam niya, siya mismo, sinabi niya, ni-revoke yung license niya. Alam niya! Pero sinadya niya pa rin ipasa doon. Kaya nawawala na ako ng gana dito kay abogada ng bayan eh. Diba? Ito lang ang pinakasimpleng sagot niya. We're not here to judge and may limitasyon at ethical rules sa mga abogado. Una, mga kaplastik, sub judice rule. Hindi ko alam kung ano meaning ng sub judice rule. Siya lang ang nakakaalam niyan. Pero ito yung siguro ang paliwanag niyan. Kapag ang usapin ay nasa korte na, tandaan nyo, may mga tinatawag na sub judice rule, hindi dapat nagbibigay ng public opinion ang mga abogado na maaaring makaapekto sa kaso o sa pagtingin ng publiko sa mga parties involved. Yun yung iniiwasan nila, mga kaplastik. Yung matampered ang mga proseso na dapat dumadaan sa korte. Di ba sinabi rin niya kung hindi ako nagkakamali, kung si Atty. Libayan ba yun? Kasi si Rapi Tulfo mahilig yan sa shortcut eh. Malabo. Atty. Libayan yata yun. Kasi ang tagal ko na rin kasi hindi nakakapanood sa kanya. Na ang sabi niya doon, parang ganito rin. Kapag nasa loob na ng korte, hindi na nila dapat binibigyan o nagbibigay sila ng mga public opinion, lalo na kung umaandar na ang kaso sa loob ng korte. Diba? Kasi maaaring makaapekto ito, mga kaplastik. At maaaring matampered pa, imbes na gumagana ang kaso ng maayos, ay nadidiktahan tuloy yung hukom na baka nga naman ganito ang dapat gawin niya kasi nagugulo eh. Diba? Yun yung maaaring mangyari. Ito ang dagdag pa niya na paliwanag, hindi po trabaho ng abogado sa Facebook na maglabas ng hatol gaya ng, oo, may perjury. Pangalawa, walang perjury. Pangatlo, siguradong makukulong yan, mga kaplastik. Diba? Ang korte lang po ang nagbibigay ng final na sagot, mga kaplastik. O, di ba? Ngayon, kung gusto nyo malaman yung about kay Norman Mangusing kung perjury nga ba o hindi, ay pumunta kayo sa korte. Kayong mga matatalinong vlogger at mga netizens na naiinip sa mga kasagutan o curious. Di ba? Kasi wala kayong respeto sa mga abogado na vlogger eh. Diba? Sana respetuhin nyo ang mga abogada ng bayan o mga vlogger na attorney. Hindi yan kagaya na ng ibang abogado na iniidolo nyo na nagsasabi agad ng mga kasagutan na gusto nyo malaman. Kasi may mga limitations lang talaga na hindi dapat pag-usapan. Lalo na kung gumugulong na yung kaso sa korte. Diba? Wag naman kayong mapagmarunong at wag niyong babrasuin, especially sa mga vlogger na matatalino dyan, wag niyong babrasuin yung tao na para bagang ay kailangan ano ba talaga, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko kung perjury ba hindi. Diba tanga? Ito, pangalawa mga kaplastik,
Code of Professionals Responsibility and Accountability. O, tinatawag nilang CPRA. O, meron silang inaral na ganun. Code of Professional Responsibility and Accountability, mga kaplastic. Inaasahan ng mga abogado ay maingat sa public statements tungkol sa illegal matters. Umiiwas sa pagbibigay ng legal advice ng walang kompletong facts. O yan yung mga yan mga dapat yung tandaan na mga matatalinong vlogger sa social media na wag ninyong pangunahan ng mga abogado. Na feeling ninyo porket meron kayong kakamping social media influencer ay kakayang-kayanin nyo na yung mga ibang vlogger na abogado, especially itong si Abogada ng Bayan, ay binabraso nyo na. Ngayon, kung hindi kayo mapalagay sa mga katanungan ninyo at nakikurious kayo, punta kayo sa korte. Kayo magtanong, ano ba, perjury ba yung ginawa ni Norman? Alam nyo na. Diba? Naturigan pa man din yung pangalan ng channel mo is analysis ang nakalagay. Pero yung pagiging utak mo, hindi analysis yun. Diba? Hindi mo muna inaanalisa yung mga side ng abogadong pinipwersa yung sumagot sa mga bagay na hindi dapat. Diba? Ayan, basahin mo na lang. Maingat na public statement tungkol sa illegal matters, umiiwas sa pagbibigay ng legal advice ng walang kompletong facts, at panatilihin ang integridad ng legal profession. Siguro naman naintindihan nyo po yun. Especially sa mga bashers. Kaya nga ginagawa ko dito sa page ay ipinaliwanag kung ano ang perjury sa batas, ay ipinaliwanag ang proseso sa batas. Kung ang nag-iisip ka, pwede mo naman pong gamitin ang impormasyon para ma-analyze. So, di ba yan yung sinabi ko sa recent content ko about kay Abogada ng Bayan? Hindi na kailangan i-spoon feeding sa inyo na ito yung sagot, ito yung ganyan. Kayo na mag-analyze kung anong ibig sabihin ng perjury by dolo o felony by dolo na tinutukoy niya doon. Meron naman siguro kayong AI, ChatGPT, Google. O doon nyo na lang aralin. Di yung pwersahin mo yung tao sa ayaw niya sumagot. Tanga, di ba? Talinong vlogger nga kayo. Kung gusto mo naman magdesisyon kung guilty o hindi nga ba si Kulaong, pwede ka naman siguro mag-apply bilang judge. O tama yun. Pinangungunahan mo sa Abogada ng Bayan pati ng korte. Di mag-apply ka na maging judge. Diba? Diba ganun naman kayo mga vlogger na matatalino dyan? Porket galit kayo kay Kulaong, yan ang gagawin ninyo. Pati yung mga nag-uopinyon na ibang vlogger, binabraso nyo. Tapos ipagmumukhaan nyo sa mga netizens na Kulaong tong taon to, i-bash nyo yan. Diba ganyan yung trabaho nyo? Kahit si Doc Samaniego nga, binubuyog ninyo ng bash Kaya nga nagormentado si Triple B. Kasi ang ginagawa ninyo, titirahin nyo yung vlogger. Tapos yung mga fans ninyong tanga rin, papupuntahin nyo dun sa page ng taong yon, ibabash nyo. Kagaya ng ginawa nyo sa akin before. Bibisita lang sa YouTube channel ko para magmura. Kung matalino ba yung mga bashers ninyo o yung mga fans ninyo, tapos ganyan yung asal. Diba? Pupunta lang sa YouTube channel mo, magko-comment, mumurahin ka lang. Matindi. Kayo na matalino. Sabi pa nga dito, ang page na ito ay para sa legal education, hindi para maglabas ng hatol sa social media. Ang korte ay pinagdidesisyon kung gusto ninyong Facebook judge, marami nagbo-volunteer sa comment section.
Pero kung batas ang gusto ninyo, maintindihan na hindi to po tayo para doon. O yun. Yan ang sinabi niya. Siguro naman naintindihan ng matalinong vlogger yan. Yung dalawang vlogger na feeling entitled na matatalino, tsaka feeling entitled na may kakamping social media influencer, kaya ang lalakas ng loob mambrusko ng ibang vlogger, binabraso nila, binubuli nila, tapos uutusan nila yung mga fans nila na kuyugin ng bash tong mga taong to para pagmukain nilang masamang tao yung mga vlogger na nag-opinion lamang. Di ba ganyan kayo? Trabaho nyo yan. Tapos pag pinatulan kayo, ide-demanda nyo. Di ba ganyan ang trabaho nyo? Ginagawa nyo side hustle, negosyo ang pagdedemanda. Pag pinapatulan kayo ng kapwa vlogger. Ah. So yun. Magtungo naman po tayo sa sinabi ni Alex Pabella, mga kaplastik, tungkol kay Makagago WhatsApp man. So manood tayo. Ay, ganda itong balo to. Ang luwag-luwag. Makagago din yun. Ano masasabi mo sa balatin na yun? Napakaganda boss, napaka-smooth na tumakbo. Sobrang lamig na aircon. Bulletproof, bomb-proof, pasuga-proof. Nautot na ni Makagago, hindi ubra. Ay! Patay tayo dyan. Eh, bakit hindi ubra sa utot? Sasabog. Sasabog. Aalis ka sa loob. Oo, napakaganda yung tumba na to. Talaga naman pandiinan. Salamat boss FNM sa pamaramban. Oo, ingit-ingit na naman sila sa atin ito. Patay na naman, ingit-ingit na naman. Ang mga kahumbre, musik. Ang mga kahumbre mo, ingit-ingit na naman. Mga kombre ko. Sigurado. Pausa naman, mga Oo, kombre ko. sigurado, naka-food genius na naman ito. Ay, ganda. Saan siya part na may inggit? Kung mapapansin mo mga videos ni Makagago, marami na siyang sports car. Ba't siya maiinggit sa karo? Etong si Alex Pabella ang bumibida ngayon. At natura talagang si Alex Pabella ang backup para tirahin si si Makagago. Gaya nga kasi dun sa ipinost ni Yulen Marcos. Ito, panoorin natin. Basta may sinabi ang group chat ni Maria Monica Didito at si James Estenso na babanatan lang nila, tututukan nila si MG, si FG, tsaka si Yulen Marcos. Hindi ko lang alam kung saan ko nakita yun. Editor. Ayan, wait lang. Ayan, si Kayo Money Launderer. Editor na naman. Teka lang. Wait lang ha. Ito, di ko makita eh. Pero basta sinabi dito sa group chat nila
na habang hindi pa naayos ni Norman Mangusin yung problema niya, tutukan muna itong si Makagago, si Pudginius, tsaka si Yulen na tirahin nila. Nila James Tenso, Maria Monica D, at tsaka nila Alex Pabella dito, mga kaplastik. Iyan yung ginagawa na nila ngayon. At nagkakatotoo nga kasi nakikita natin yung mga ginagawa ni Alex Pabella, mga kaplastik. Ayan. At yan pa yung mga ebidensya na lumalabas ngayon na screenshots o ano pa. Yan. Yan yung mga iba pa mga ibinigay ni Casper daw. Mga plastic. So magtungo tayo sa tungkol sa mga peking dokumentong lumalabas ngayon sa social media. Sabi kasi ng post ni Ninong Reyes, anong pinaglalaban mo, Norman? Nagpakita ka pa ng mga naipanalo mong kaso dati. Don't worry, Norman. Attorney Kalinisan is also watching here. Attorney, binabastos ka na naman ni Norman at naglalabas ng mga documents. At ito po yung documents na pinakita niya dun sa nakaraang content ni Norman na kung saan ay nasa Metropolitan Trial Court. At ito po, may mga sinabi dito na acquitted na daw siya at dismissal, certified, yun, may mga pirma-pirma pa kung ekek na yan. Ngayon, may paliwanag ang mga netizens dito, mga kaplastik. Sabi ni Rain Pengson Fernandez, ang dokumento ay sa naglalarawan ng order ng korte mula sa Metropolitan Trial Court ng Quezon City. Ibig sabihin nito, simpleng Tagalog, ito po yung paliwanag niya. Ang People of the Philippines versus Norman Mangusin, Antonio Marcos, ay kilala rin FLM. Ang kaso ay paglabag sa Section 19E o Passport Law, Republic Act No. 8239. Karaniwan itong may kinalaman sa maling paggamit o maring impormasyon tungkol sa passport. Ayan. Ano ang hinihingi sa korte, mga kaplastik, ang nakapalagay dito? Nag-file ng akusado ng motion para sa ideklara na permanenteng dismiss na ang kaso. Pangalawa, ma-release mo may balik ang cash ban ng piyansa. At ito, batayan ng korte ayon sa rule ng 117 Section 8 ng Rules of Court. Kung ang isang kaso ay provisionally dismissed, pansamantalang isinasara. Yun. At ang hindi ito ibinubuhay ulit sa loob ng 1 taon na magiging permanent dismissal na ito. So ang simpleng paliwanag daw dito, dati pansamantalang na-dismiss ang kaso. Lumipas ang 1 taon at hindi na ito ni-revive ng prosecution. Pangatlo, kaya ngayon hinihingi ng akusado na ideklarang permanenteng asarado na ang kaso at ibalik ang piyansa niya. Sa madaling salita, mga kaplastik, pinapalabas na tuluyan ng tapos ang kaso laban kay Norman Mangusin o FLM dahil na hindi na ito itinuloy ng prosecution sa loob ng itinakdang panahon. At eto, kung gusto mo, pwede ko rin ipaliwanag bakit siya kinasuhan noon. Ano ang nangyari kay Francis Leo Marcos dati? Viral issue niya yon, mga kaplastik. Yeah. So, ang ibig sabihin nito, sa ipinakitang post ni Norman Mangusin sa kanyang content na, di ba, nagpansamantala ang pag-dismiss ng kanyang kaso dahil sa passport niya. Ngayon, lumipas na ang 1 taon at hindi na revive ng prosecution, kaya siya humingi ng motion for permanent dismissal ng kanyang kaso at mai-release at maibalik ang kanyang cash ban o piyansa, mga kaplastik. Kaya siguro lumabas yung cheque that time na land bank
na worth 24,000. Ito po yun mga ka-plastic. Ito yun. Yung lumalabas ngayon. Kailan ba siya nagkaroon ng passport na kaso? Balikan natin yun. Ayon dito sa petsa, walang actual na petsa. Kailan ba nakasuhan si Norman ng araw na yun? Wala eh. Walang date eh. Walang date. Ayun, June 2024 mga ka-plastic. June 4, 2024, yung passport niya, nakasuhan siya sa passport niya. Violation again, section 19E, yung Passport Act of 1996. So panoorin. Ito po, kasi sabi dito may nag-post, spot the difference mga ka-hombre, hawak ni Norman old design na naging absolute last year pa ata. Kitang-kita na di nakabox yung signature, lineup kumpanya ng bagong design na nakabox na new design. Pansinin nyo din ang barcode sa taas at dapat halos pantay ang mga umpisa ng signature. Kung mapapansin nyo dito sa mga sa cheque na yan, that was 2024 pa yan. Plastic, 2024 yan. June. Nagbago yung old landmark design until ito yung sinasabi niya dito, acceptance of the old landmark check design until April 30, 2024. Pero yung nakita natin dun sa kaso niya, that was June 4, 2024. So hindi na pasok. Hindi na nga pasok. So nangangahulugan, yung checking pinakita ni Norman Mangusin dito ay lumang version na. So nangangahulugan, hindi na po valid dito sa Land Bank. Ito na kasi yung bago nila. Meron na po siyang box replace signature line. Kung ang dati naka-line lang. Diba? Yan yung old na itinanggap ni Norman Mangusin. 2024 pa siguro to mahigit. Tapos pinakita lang niya ngayon lang 2026. So nangangahulugan, nagsisinungaling na naman si Norman Mangusin sa puntong ito na pinapalabas niya na na-remit niya yung kanyang piyansa. Diba? Na sinasabi niya sa video. Tama ba? Diba tama naman na peke yung pag-remit niya ng bail niya dahil ang ginamit niyang cheque ay luma na version ng Land Bank check. Ito na kasi yung bagong Land Bank check mga ka-plastic, na kung saan ay mayroon na pong barcode on the top. Tapos detailed na po yung month, date, and year niya sa pamamagitan ng separate box. At the same time, yung pesos ay move out to the left. Kung dati ay naka-indicate lang yung ganito, yan, na walang box, mga ka-plastic. Diba? Marami nagbago. Tapos at the same time, yung pirma niya, mayroon din box. Diba? May counter sign ng something. Signature box replace signature line. Diba? In-issue dito, that was April 30. Yung kaso niya sa passport niya ay June 4, 2024. So hindi napasok. May 2 buwan na napasok na yung cheque. So anong ibig sabihin nito mga ka-plastic? Yung mga ipinakita niyang dokumento, karamihan doon kasinungalingan.
Malinaw na malinaw. Kasinungalingan yun. Pinapamukha niya kasi sa mga netizens na hindi siya parang pinamumukha niya sa mga fans niya na wala na siyang problema sa mga kaso niya. Ayan. At meron pa nga isa for clarificatory purposes, perjury in the something blah 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 blah. Yan. Yung pinakita niya, yung isa pang mga dokumento na pinakita niya sa YouTube channel niya, ay paso na rin po itong resibo. Kung pinakita niya to that time ng March 11 o March 10, bakit nakapet siya po siya ng September 5, 2023? 2022. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, nasaan ng kanyang mga dokumento na nagpapatunay na acquittal siya sa mga kaso. Tapos yung mga pinapakita niya na dokumento sa huling video niya ay mga lumang resibo. Diba? Paano natin mapapaniwalaan na talagang acquittal siya kung ang mga resibo na pinakita niya ay mga luma? At hindi naman niya ipinaliwanag ng maayos kung kailan niya ito i-file o kailan niya ito minotion na ipadismiss ang mga kaso na hindi naasikaso. Basta na lang niya sinabi na acquittal na siya sa lahat ng mga kaso niya. Kaya nangyari, kine-question pa rin siya ng mga netizens na bakit nga ba siya nagpapakita ng mga ganito? Anong pinamumukha niya sa mga social media, sa mga netizens sa social media? Na malinis na ang konsensya niya? Yun ba yun? Hindi naman siguro. Kung malinis talaga ang konsensya mo, bakit hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin sa mga pinagsasasabi mo? Diba? So yun. Wala na akong mapaliwanag dahil ito lang sa ngayon ang mga lumalabas sa social media. So, most probably natutukan natin ngayon mga ka-plastic ay sila Alex Pabella, si Maria Monica D at saka si Jem Estenso na hindi talaga tumitigil na gumawa ng mga kwento at kalabanin ang mga kampo nila makagago. Especially itong si Attorney Kalinisan ay binabanatan din nila. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid Commentary Video ng Video Live Stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.